Napag-usapan natin ang patungkol sa paghalakhak nitong si Feldway at ang biglang pag-akto ng kakaiba nitong si Footman kung saan binutasan niya si Yuki sa may parting dibdib niya at sinipa niya ito ng malakas kaya tumalbog ito na malayo. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nung sinipa ni Footman si Yuki, humarang sa gitna nito itong si Laplace at tinanong ni Laplace kung sino daw ba talaga ito kasi aware si Laplace na hindi na ito si Footman. Sumagot naman sa kanya itong karakter na ito. Sabi nito sa kanila ni hindi man lang daw pala kilala nitong mga tampalasan na ito ang The Great Magician. Ito pala ay walang iba kung hindi si Jahil. Nung lumabas na si Jahil, ini-check na rin ito nitong si Sylvia. Habang nakikipaglaban siya kay Leon, nakikinig rin siya sa nangyayaring conversation kasi narinig niya ang term na The Great Magician. Napansin rin nitong si Jahil ang presence nitong si Sylvia dito at binati siya nito. Mukhang magkakilala pala itong dalawa. Pero ang pinakamalalang reaction dito ang reaction nitong si Kagali kasi kung mababalikan natin itong si Jahil ang dahilan ng kanyang mga naging pagdurusa kasi ito nga yung tatay niya. Ito yung Tyrant Emperor na nagbigay sa kanya ng hindi kanais-nais na itsura. Itong sila Sylvia at Jahil matagal na nga magkakilala dahil pareha sila na creation ng ancestor. Hindi nila gusto ang isa't isa, kaya dati pa lang nag-iiwasan na sila. Pero ina-acknowledge nila ang strength ng isa't isa, kaya on guard sila against each other. Alam nitong si Sylvia kung gaano kasama itong magician na ito, kaya talagang hindi maganda na nai-resurrect nga siya. Ito pala ngayon ang trump card nitong si Feldway. After kasi ng rampage ni Milim, iniligtas nitong si Feldway si Jahil. That time kasi namatay nga itong The Great Magician na ito. Nawalan siya ng body at ang kanyang soul ay paikot-ikot na lang sa may lupa. Nung time na yon napaka-vulnerable niya kaya prinotektahan siya nitong Phantom King. Kung hindi dahil kay Feldway hindi siya makakasurvive. Si Feldway rin ang gumawa ng paraan para siya ay makarecover. Pinatulog siya ni Feldway for a very long time. Then nung time na kinontrol nitong si Lieutenant Kondo si Clayman nagkaroon rin ng access itong si Feldway sa mga clowns. Kaya ang ginawa ni Feldway ini-implant niya ang soul nitong si Jahil sa isa sa mga ito. At itong si Footman nga ang pinaglagyan niya dahil sa mga members ng mga clown itong si Footman ang may pinaka-weak na ego. As a result pinakamababa rin ang intelligence level niya kaya siya ang pinakamadali na mai-take over sa kanila. Walang duda itong si Feldway na kaya itong i-dominate ni Jahil kaya hinintay na lang nila na fully makarecover nga ito at ngayon nga nag-succeed na sila sa kanilang plano. Dahan-dahan ni Jahil na kinontrol itong katawan ni Footman nang hindi aware itong si Footman dito kasi nga bonakid siya. Hindi man lang siya nagduda na meron na palang consciousness sa loob ng katawan niya. In other words, matagal lang spy itong si Jahil sa may Moderate Clown Troop Alliance. Siya ang nagbibigay ng mga information kay Feldway. Ang pinaka naging cute talaga para mag-take over na si Jahil dito ang pagbigay nitong si Michael ng Seraphim powers sa mga clowns. Kasi nga hindi ito kayang kontrolin agad nitong si Footman. Kaya na-overwhelm pa siya sa panibagong powers na ito. Kaya mas madali na nakapag-take over itong si Jahil sa kanya. Ang hinihintay na lang nitong si Jahil ang signal nitong si Feldway. At saktong-sakto itong signal sa kanya nito. Napaka-perfect ng timing na i-judge ni Feldway na ito ang most effective time para i-awaken itong kanyang trump card. Then binigyan ni Feldway ng order itong The Great Magician na ito. Sabi ni Feldway sa kanya gamitin daw ni Jahil ang powers na ibinigay niya dito at patayin daw nito ang lahat ng kanilang mga kalaban. Sabi pa ni Feldway dapat daw na i-dispatch siya ang mga useless na mga tauhan na kay Jahil pala ngayon ang Charity King Raguel nitong si Felgreen dati. Kay Jahil ito ibinigay nitong si Feldway after itong kuhanin nitong si Michael. Tapos ini-evolve niya pa ito into the ultimate enchantment na Blaze King Agni. Nagsalita itong si Jahil sa kanila. Sabi ni Jahil ito na daw ang araw na pinakahihintay niya. Gagamitin niya daw ang kanyang powers to the fullest. Tapos humalakhak ito ng sobrang lakas. Biglang umapoy ang katawan ni Footman. Sobrang lakas nitong apoy na ito to the point na masusunog ang lahat ng mga didikit sa kanya. Sa sobrang init ng apoy nabasag at natunaw ang angry mask nitong si Footman at na-reveal nito ang evil smile nitong The Great Magician. Galit na galit naman itong si Kagali. Sumigaw siya kay Jahil na ibalik daw nito sa kanya ang kanyang Footman kasi anak nga ang tingin nitong si Kagali dito. Pero tinawanan lang ni Jahil itong sigaw ni Kagali sa kanya. Sabi pa ni Jahil napakahina pa rin
rin daw pala nitong si Kagami sa ngayon. Gusto niya daw sana naturuan ito ng leksyon. Pero unfortunately, under daw siya ng order nitong si Feldway Dono. Napatayin nga agad ang lahat ng mga nandito. Kaya pagpasensya ka na daw siya nitong si Kazareyam. With that, umatake na si Jahil ng isang napakalaking fireball. Hindi ito kasing lakas ng atake ni Velgrind. Pero still, ay napakalakas pa rin nitong atake na ito. Kapag napadikit daw ito sa'yo, talagang sunog ka. Sinubukan naman na iligtas itong si Kagami nitong si Laplas. Gumamit si Laplas ng isang magic bullet pero wala ito naging epekto dun sa may fireball. Nilamon lang ito nung fireball ni Jahil na para bang wala lang. Lalo pa nga lumaki yung fireball lang dahil sa may bullet na ito. At this rate, lalamunin na rin itong sila Yuki, Tear at Kagami. Pero nung tumama na sa kanila yung fireball, may isang silhouette sila nakita. Ito ay silhouette pala nitong si Yuki Kagorazaka. Despite his fatal condition, pinilit pa rin ni Yuki na i-block itong fireball. Ginamitan niya ito ng power ng kanyang anti-skill. Napataas naman ang kilay ni Jahil nang dahil nga dito. At sabi niya, mukhang hindi daw makapenetrate itong flame niya. Hindi ito matter of power dahil hindi naman mahina yung inirelease niya na fireball. Kaya talagang malaking problema daw pala yung anti-skill nitong si Yuki Kagorazaka. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.